the House Committee on Higher and Technical Education Chair, the Honorable Mark Go, Unifast Executive Director, Ryan Esteves, sa lahat ng ating mga resource speakers at participants, sa inyong lahat, isang magandang araw. On behalf of the Commission on Higher Education, I welcome you all to this year's Unifast National Orientation. Ako po ay nagpapaumanhin dahil hindi ako makakadalo sa okasyon ngayong araw. Magkaganoon pa man ay nais ko nang ipaalam sa inyo na kaisa ninyo ako hanggang huli sa paghahatid ng dekalidad de edukasyon sa ating mga kabataan bilang CHED Chair at Chairman ng Unifast Board. 6 na taon na ang lumipas simula nang maipasa ang Republic Act 10931 o mas kilala natin bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Ang batas na ito ay naglalayong maglaan ng sapat na pondo at iba pang mekanismo upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga kabataang Pilipino mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay na makakuha ng libreng edukasyon at mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mga kabataang Pilipino para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos sa pribado man o pampublikong mga pamantasan. Sa pamamagitan ng mga programa sa ilalim ng UACTE, ang Free Higher Education, Tertiary Education Subsidy at Tulong-Tulong Program, nasa mahigit 2 milyong estudyante na ang ating napag-aral ng libre sa loob ng 6 na taon sa lagpas 200 mga pampublikong pamantasan at sa pamamagitan ng TES at tulong-dulong sa napakarami pang pampribadong pamantasan. Mahigit 2 milyon ang ating natulungan na matupad ang kanilang pangarap. Ito ang numerong aking iniulat kamakailan sa ating mahal na Pangulo at totoong nakakataba sa puso na isinama niya ito sa kanyang katatapos na SONA. Patunay lamang na nakikita ng ating Pangulo ang ating pagsusumikap na matulungan ng lahat ng mga estudyante. Makakaasa kayo na sa ilalim ng Administrasyong Marcos, tuloy-tuloy ang free higher education. Talaga namang sinubok tayo ng nakaraang pandemya. Ngunit sa kabila nito ay hindi tayo nagpatinag, bagkus tuloy-tuloy tayo sa ating pagtulong sa mga mag-aaral na nangangailangan. Maraming nabago sa mga guidelines sa pagproseso ng ating mga nabanggit na programa, ang FHE, ang TES at ang tulong-tulong. Sa pamamagitan ng ating mga resource speakers ngayong araw, mula sa Unifast, layunin ng ating orientasyon na maipaalam sa inyong mga participant at focal persons ang kasalukuyang mga proseso sa pag-apply sa mga naturang scholarship na siya nating ipababatid sa ating mga beneficiary upang gayon ay maiwasan natin ang kumakalat na fake news na talamak sa kasalukuyan. Nakakalungkot nga isipin na maraming mga nagsusulpot ng mga website na naglalaman ng mga scholarship umano ng CHED at Unifast. Huwag po tayong maniniwala dito. Ito ay fake news. Pati na ang mga nagsasabi na kaya nilang i-facilitate o kaya nila kayong tulungan na makakuha ng TES o tulong-dulong sa pamamagitan ng kanilang pagiging pixel. Yan po ay hindi pinapayagan sa ilalim ng ating mga patakaran. Ako ay umaasa na kayo, na aming mga focal person, ay magiging kaagapay natin para matuldukan ang kumakalat ng mga peking balita sa ating mga scholarship program. At tandaan natin na ang kalaban natin ay hindi lamang ang fake news
Ang kalaban din natin ay ang ilang mga individual at mga grupo na sa kanilang palagay ay kaya nilang sirain ang ating mga programa sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagkalat ng maling balita. Sa ating mga partner higher education institutions at sa ating mga kasama mula sa CHED at UNIFAS, ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta, sakripisyo at aksyon para mapaayos at mapabilis ang sistema ng pagbibigay ng financial grants sa ating grantees. Ipagpatuloy nyo ang inyong sipag, ang inyong tiyaga at tandaan natin na lahat na ito ay ginagawa natin para ang bawat kabataang Pilipino na nananaginip, nangangarap at nagsusumikap ay mabibigyan ng oportunidad na makapag-aral at makatapos sa kanilang kurso sa mga kolehiyo sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang ating higher education.